Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung build ng aking character as Twin Sword, as F2P. So ibig sabihin, meron akong pagkasunod-sunod na item na binubuo. So makita nyo sunod yung double damage. No? Siyempre mataas na yung ating dual damage. Paano napataas yan, Kuya Bugs? Kasi nga gaya na sabi ko nga sa inyo, yung character nyo kasi may mga initial skill yan katulad nito. Yan, tingnan muna natin yung dual damage natin, 27, 5, tsaka 15. So, total, 47 dual damage. Nasa map tayo ng level 47, guys. Ayan, o. So, sobrang solid mag-farm dyan, lalo na magre-request. At tsaka yung loot dyan, sobrang solid. Okay? So, ayan, mataas yung dual damage natin. At the same time, kailangan nyo magpalakas ng weapon damage. Kasi dyan magmumultiply yung dual damage nyo. Okay? So, ayan, weapon damage, kailangan nyo yan. Kasi kung babasahin nyo yung dual damage, increase the chance to inflict double the weapon damage on the opponent by focusing. Okay? So, yung skill natin, yan, maganda kasi, may dual damage siya, may weapon damage, and dual damage. Tapos, sa passive niya, meron pa siyang additional weapon damage. Ang tanong, Kuya Bugs, ano bibilin mo agad sa 9M skill? Ano ba yung mga 9M skill dito? Yung Nerve, ata yung Lunar, tapos Tenacity, at saka Bloodshed. Okay, tsaka tong Weakness Exposure, alam ko sa ano to sa, yan. Yan yung mga pipili mo sa 9M skill. Siyempre, unahin nyo itong Bloodshed para sa akin. Kasi nga, against tayo sa monster So, kailangan natin silang madurog para mas mabilis makapag-farm madurog So, ayan ang unahin ko, guys. After nyan, unahin ko na rin siyempre, maganda tong Weakness Exposure. Kasi nga, dual damage resistance negative 7. Para at least kahit papano, mabawasan siya. Kaso kasi, nakalagay dito, activation effect. No? Naka-AE kasi. No, activation effect lang siya. So, hindi katulad nitong itong Tenacity, maganda tong damage red negation para kayong nakadeso. Diba? Tinuro ko na yan sa link sa baba. Panoorin nyo na lang kung ano ba yung sinasabi kong deso type yan. Kung babasahin nyo kasi dito sa damage, ayan, sa damage kasi sa nabibilang, ayan damage red negation. So, increase the death damage by negating the opponent damage reduction. Ito yun, which is ito yun. Damage reduction, diba? So, receive less damage from the opponent by training the character's body. So, dahil meron kang negation, nakukontra mo yung damage reduction. Okay? So, kaya mahalaga yon. So, ang pagkakasunod ko, unahin ko yung Bloodshed. After ng Bloodshed, yan, Tenacity. Kasi ilang naman yung mga 9M sale. Itong Tyranny, alam ko sa contribution ko yun to. Kung titingnan nyo. Sa guild. Sa guild siya nabibili. Diba? Hindi naman lahat ng 9M skill yung mga nasa rear So, Bloodshed, tapos Tenacity, tapos Weak Exposure. Ba't ayaw mo ng yung ito, guys? Okay naman to kung pang PvP kayo, guys. Kasi ubus mana lang to para sa akin Intindihin ko pa yung mana dyan. Sa bagay, maganda rin naman ng damage nito. Pero mas maganda yung nasa passive kasi kadalasan normal hit naman yung inuuna nyo. So, saan pa ba nagre-rely yan, guys? Ba't mataas yung dual damage natin? Siyempre dito sa sa Bastion buff. Yan PBE dual damage. Kaya kung nagtataka kayo, bakit ang taas ng PBE dami sa ito. Tingnan nyo to kung max na rin yung sa inyo dito. Okay? Kaya mataas yung stats natin. Yung regarding sa depth, meron na tayong content regarding dyan sa baba. Yan yung may mga leak na tayo na paano natin napataas yung 205. Ano ba yung target natin na defense? Sa akin, 220 defense lang naman yung target ko. Paano napataas yan? Kakaunti pa lang naman yung rare ng character mo, Kuya Bugs. Kaya syempre collect. Nag-ubos na naman ako ng pera sa collect. O sabi natin, nag-ubos tayo ng diamond sa collection. Ayan, kita mo dito. May PBE bonus damage. Syempre yung melee accuracy. Melee dual, nandito rin. Kita nyo naman. Tapos yung depth, syempre. Unahin yan. PBE depth. Lahat against sa PBE muna. Hindi muna ako nagpo-focus sa PvP. So, kung mapapansin nyo, wala pa ako nako-codex kahit isa sa PvP. Kung nasa sa inyo, kung gusto nyo makipag-PvP, lagyan nyo. Pero sa akin, ang kadalasan kong kalaban is monster. Kaya ang build natin sa character na to is PBE dual damage talaga. Plus yung PBE bonus damage. Okay, baka sabihin nyo sa applicable ba yan sa lahat ng character yung dual damage? Oo naman, guys. Applicable yan sa lahat. Kaso syempre, mas umaangat sa amin kasi meron kaming buff. Pero kayang-kaya yung habulin yan kung tumatal pa kayo, syempre. Kasi ako as free to play, yun nga yung ginagawa natin. Iniisan-isa natin. Ayoko mag-cross build. Na unahin ko to yung ganito, sige rin di ba? Pwede kayong humabol sa crit, guys. Mataas din yung crit ko, guys. Ayan, Hindi ko alam bakit tumaas ang crit. Siguro dahil, syempre yung sa crit, no? Pure pure strength. Meron kasi ditong crit, no?
Diyan siguro nakuha yung crit damage kasi wala naman ako pinopokus sa crit. Kung meron man sa collection, hindi siya gaanong ayan, may dalawa lang. Hindi masyadong gamit na gamit, ika nga. Tapos yung ano natin, ang pangit pa kasi nung eto, paano na lang kung naka-epic weapon ako, guys. Isipin nyo, naka-rare pa lang. Pero diba yung damage napaka-solid, oh. Kaya ang gusto kong makuha dito, syempre, yung dual damage na kahit epic lang, ito sana. Yan. Ito, maganda to para sa akin, guys. Kasi yung free, ito lang yung makuha skill damage, which is ayoko niyang skill damage na yan. Hindi naman kasi tayo skill type, Ba't ako mag-i-skill damage? Okay? So, ayan. Sana sagot ko yung tanong. Unahin sa 9M na skill is yung bloodshed para katulad siya ng kabayo natin. Ayan. Meron siyang normal attack bonus damage. Kaya biglang lumakas yung damage ko gawa dyan sa epic na yun, So, saktong-sakto sa passive. Kaya parang may passive na rin ako gawa nung mount. No, parang kung madadagdag pa to, syempre sobrang lakas niyan mga boss. Okay? So, yun lamang guys, ang technique kasi dito guys, yung mga diamond nyo, gamitin nyo na muna sa pampapalakas. So, ito, sa mga magtatanong, bibiling ko to bago mag-end. So, may 1 day pa ako, kasi sulit to para mapataas ko lalo yung aking yung artifact. Yan, makita nyo kasi dito, may PBE bonus damage siya. Ayan, 3. Tapos nga pala guys, yung mga enchant ko is meron dual damage. Ayan. Kaya pa rin pala na napataas yan. May mga dual damage ako dito. Ayan. PBE, bonus tsaka dual. Tapos nakuha natin yung depth tsaka damage rate. Ang susunod ko ngayon is earring. Sa linggo makakarap ko to. Para talunin ko yung yung tawag doon. Yung 30-5. So 220 accuracy daw kailangan dun Okay? So, yun lamang guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. May mga link tayo sa baba dyan kung paano mag-farm ng diamond. Mga basic knowledge. Nandyan na yun sa link sa baba. Okay? So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. Paalam.